Mga kababayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Lan ng #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan sa gitna ng mga alon na politika. Tulad ng estilo ni Deo Macalma sa kanyang mga broadcast, witty, walang takot, at puno ng intellectual na lalim. Tayo ngayon ay susuri ng isang balita na parang bomba sa West Philippine Sea. Si Pangulong Bongbong Marcos o PBBM ay biglang gustong imbitahan si Chinese President Xi Jinping na pumunta rito sa Pilipinas. Bumaliktad na ba siya? O ito ba'y isang matalinong chess move sa geopolitics? Ito ang tanong natin. Noong 2022 pa, si PBBM ay matigas laban sa China, demanding sovereignty sa South China Sea. Ngayong October 28, 2025, sa kanyang press con sa Kuala Lumpur, sinabi niya, I would certainly invite him, referring to Z, kung may major progress sa Code of Conduct talks. Para sa ASEAN 2026, na host tayo. Pero mga kaibigan, ano ba talaga? Is this a flip-flop or a strategic pivot? Susuriin natin ito ng malalim, factual at witty. Manatili kayo at sa dulo, hihikayatin ko kayong mag-subscribe para sa higit pang ganitong analysis. Let's dive in. Una, suriin natin ang facts. Mga kababayan, ayon sa Inquirer at Rappler reports, mula October 28, 2025, si PBBM ay nagsabi na plano niyang imbitahan si Xi Jinping kung makumpleto ang Code of Conduct sa South China Sea by 2026. Ito'y para ipakita ang sincerity sa usapin ng West Philippine Sea. Pero, sincerity ba talaga o desperation? Noong 2023-2024, si Marcos ay close sa US, nag-joint military exercises at sinabi niyang we will not yield sa China. Ngayon, biglang anyaya kay Xi, parang yung politician na umiikot sa hangin, flip-flop. Historically tandaan nyo, ang Marcos family ay may long tie sa China. Si Ferdinand Sr. ay nag-open diplomatic relations noong 1975. Si Bongbong sa kanyang campaign ay pro-China vibes, pero post-election, nag-shift sa pro-US dahil sa public pressure at US alliances. Ngayon, with economic woes, inflation, debt, baka kailangan niya ng Chinese investments. No? China is our top trading partner. $38 billion trade in 2024. Pero by inviting Xi without firm COC, parang binubuksan niya ang pinto sa higit pang Chinese aggression. Okay, remember Ayungin Shoal incidents, laser attacks, water cannons. Under Marcos watch pa rin yan nangyayari, mga kaibigan. Parang yung ex na sinabi mong never again, pero biglang text, no? Miss you, punta ka rito. Ano ba talaga, PBBM? Ito ba'y weakness o pragmatism? Susuriin natin ng mas malalim. Wala na, naubo na ako. Ngayon, pag-usapan natin ang geopolitics, intellectual style. Si PBBM ay nagsabi sa Philstar interview, October 29, 2025, cooperation can't exist without coercion. Tama yan. Pero bakit imbitahan si Xi kung walang concrete progress? Okay, 2016, Hague ruling, Pinas win versus China. Duterte era, pro-China loans but no COC. Marcos era, 2022-2024. Stronger US ties, EDCA sites expanded. Ngayon, 2025, with Trump back in US, no? Ay, talagang baka unstable ang US support, kaya pivot back to China. Okay, ito'y sign of inconsistency. Sa economics, Chinese investments dropped 30% under Marcos due to tensions.
by inviting Xi, baka gustong i-boost ang economy, railways, bridges from Belt and Road, sovereignty compromise, para naglalaro ng poker si PBBM. Pero ang chips ay teritoryo natin, no? Si President Xi Jinping sa kabilang banda ay isang visionary leader. Sa kanyang leadership, China lifted 800 million. Hello, yan. Out of poverty, ha? Sa diplomacy, siya ay advocate ng win-win cooperation. Sa ASEAN Summit, Xi pushes for peaceful talks, hindi aggression. Kung pupunta siya sa Pilipinas, ito is chance for dialogue, not domination. Xi is calculated, strong, unlike some leaders na nagbago-bago, mga kaibigan. Ngayon, pag-uusapan natin si Xi Jinping, ang strongman ng China. Mga kababayan, sa gitna ng criticism, tandaan, si Xi ay isang leader na nagtatransform ng China into a global superpower. Ha? Okay, under Xi, since 2012, GDP tripled, tech like Huawei space program. Sa foreign policy, ang Belt and Road, mga kaibigan, initiative ay nagbibigay ng infrastructure sa 150 countries, including Pinas. Ay, nako, habang si Marcos ay parang weather vane, si Xi ay parang Great Wall, steady at unyielding. Sa South China Sea, China claims historical rights at si Xi ay open sa talks. Sa kanyang speeches like sa UN, Xi promotes community with shared future. Kung iimbita siya ni PBBM, ito ay opportunity para sa peace. As alam nyo, si Xi po, siya intellectual, voracious leader at anti-corruption crusader. Purge 1 million officials, parang kailangan natin yan sa Pilipinas. Ano sa tingin ninyo? Viewers, si Xi ba ang solusyon sa tensions o threat? Comment down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa weekly deep dives like this, mga kaibigan. Okay, balik tayo sa criticism kay PBBM. Okay, ayon sa PNA at B-World Reports, October 29, 2025, ang invitation ay parang sa ASEAN 2026. Pero bakit ngayon pa? With no COC yet? Negotiations since 2022, 2020, 2002 is still installed. Under Marcos, incidents sa WPS increase, 2024 alone, 50 plus confrontations. Ito by betrayal sa mangingisda natin sa Scarborough. Realist jury sa IR states pivot for interest. Pero sa Pilipinas, public sentiments anti-China, mga kaibigan. By inviting Xi, Marcos Rees backlash. Parang yung diet na no carbs, pero biglang pizza party with Xi, Detailed economy, China holds 200 billion pesos in global influence via loans. Pinas debt to China, 5 billion ito by leverage. Okay. Si Xi ay master negotiator, hindi bully. Offers mutual benefits. Ngayon, balanced view, pros ng invitation. Economic boost, peace talks, cons, perceived weakness. Sa Marcos words sa YouTube clip, October 28, we cannot give up on COC. Tama, pero action speaks louder than words, Parang yung laro sa patintero sa WPS, tayong tumatakbo, China ang tag, Si Xi as leader ay pwedeng maging referee kung mag-dialogue, Anong masasabi ninyo, mga kaibigan? Flip-flop ba sa PBBM? Like if yes, share if no. Kaya basahin ang The Hague ruling, Full text para sa context. At viewers, kung gusto nyo ng higit pang intellectual content, subscribe na. Hit that bell for notifications. Next week, mga kaibigan, US-Philippines relations under Trump. Ay, nako, sa huli, mga kababayan, ang invitation ni PBBM kay Xi ay double-edged sword, Chance for peace, but sign of flip-flop. Critical, sa Marcos, kailangan consistency para sa sovereignty. Nako, siya'y leader na maghahatid sa progress si Xi. Parang tula sa dagat ng intriga, si Marcos nag-aanyaya. Si Xi ang darating, peace ba o gulo? Manood ulit. Share sa friends, subscribe para sa higit pang witty, factual analysis like Deo Macalma. Salamat at ingat kayo, mga kaibigan. Subscribe button na, related videos. Thanks for watching, mga kaibigan, sa ilang mga minutong na video na ito. Mabuhay ang Pilipinas!